Lagi tayong naka-attach. Constant, sabi niya doon, na kailangan natin sumunod sa ating Panginoon. Hindi lang yung kung gusto natin, kung may time tayo, ngunit lahat sana ng panahon ay nandoon tayo na naka-attach sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, why do we need to remain in the vine? Ano nga bang dahilan? Bakit kailangan natin laging naka-attach sa puno o sa ating Panginoon? Sabi niya doon sa, tignan natin yung text natin mga kapatid sa taas. Chapter 15 verse 4, Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. Daydayaw ni Apo. So, ibig pong sabihin mga kapatid, kahit nagagamit tayo dito sa harapan ng pulpito ng Diyos, sa likod ng pulpito ng Diyos, kung ginagawa lang natin sa ating kakayahan, sa ating karunungan, sariling karunungan, kung hindi tayo naka-attach or hindi tayo naka-inline hindi tayo naka-inline sa paglooban ng Panginoon, how we can bear fruit. Amen? Paano tayo mamumunga kung sarili kaparaanan tayo gumagawa? At isa pa mga kapatid, hindi tayo nabibless sa ating mga ginagawa kung hindi talaga ang Panginoon ang rason ng ating mga ginagawa. Amen? Hallelujah. So magiging aral sana sa atin ang mga salita ng Panginoon na wala tayong magagawa kung wala siya sa ating buhay. Daydayaw ni Apo. So una po na ating makikita, why do we need to remain in the vine? Because we cannot accomplish anything meaningful in our lives without connection to Christ. Walang silbi yung mga ginagawa natin kung walang Panginoon sa ating mga buhay. Kahit man gift mo lahat ng gift, kung walang Panginoon, hindi mo isinasama ang Panginoon sa iyong buhay at puso, walang kabuluhan ang ating mga ginagawa. Hindi napapapurihan ang Diyos sa ating buhay if we are not in Him. Madaydayaw ni Apo. In 1 Corinthians chapter 15:38, tignan nga natin mga kapatid. 1 Corinthians 15:38. Am I correct? 15:38. But God gives to the body as He has determined, and to each kind of seed He gives His own body. So yun mga kapatid, we need to remain in Him para sa gayon lahat ng ating mga ginagawa at gagawin ay mapapurihan ang pangalan ng ating Panginoon. Huwag tayong gagawa ng wala siya. Hindi natin siya kasama dahil maaring distraction or discouragement yung ating mapapala kung wala hindi natin kasama ang Diyos sa ating mga ginagawa sa buhay. Amen? Hallelujah. So pangalawa, letter B, why do we need to remain in the vine? So that we have access to His wisdom, guidance, love, and grace. Ulitin ko po, so that we have access to His wisdom, guidance, love, and grace. Madaydayaw ni Apo. Oo nga naman. Paano tayo magiging matalino? Paano tayo magiging wise? Paano tayo magkakaroon ng wisdom kung wala ang Panginoon sa ating buhay? Paano natin makuha or magawa yung ating
gagawin kung walang proper guidance? Kung hindi tayo hihingi ng guidance sa ating Panginoon. So kailangan po mga kapatid na lagi po tayong importante na lagi po tayong naka-attach at lagi po tayong nasa Panginoon kung gusto nating mag-prosper sa ating mga buhay. Dahil lahat tayo walang magtatagumpay. There is no victory in our lives without Christ. Dahil ang mundo na ito punong-puno ng discouragement, punong-puno ng destruction ng mundo, mga kapatid. Kaya kung wala ang Kristo sa buhay natin, paano na lang kaya tayo? Amen? Madaydayaw ni ako. So, illustration po natin tulad ni King Solomon, mga kapatid. Kilala po ba natin si King Solomon? Alam po ba natin si King Solomon? Di po ba nung si King Solomon ay nasa kalooban pa, in line pa siya sa kalooban ng Diyos. Talagang hindi natin mailarawan kung paano ang success ni King Solomon when he is still in line in the will of God. Nagkaroon siya ng wisdom dahil hiningi niya sa ating Panginoon ang wisdom. Hindi lang wisdom ang napasa kanya, kundi kayamanan. Ngunit itong si King Solomon ay sumuway sa Panginoon. Inalis niya yung sarili niya sa presensya ng Panginoon. Doon nagsimula ang destruction sa kanyang buhay. Nag-asawa siya ng marami, nag-asawa siya ng pinagbabawal or pino-forbid ng Panginoon na asawahin. Ngunit dahil sa kanyang rebellious or sa kanyang step without Christ, doon nagsimula na nagkalentje yung buhay ni King Solomon. So ganun din tayo mga kapatid na Saturday. Kahit sana kakaunti tayo, nandun sana na intact tayo sa ating Panginoon. Dahil alam po natin, kailangan natin tanggapin na hindi lahat ay matalino. Hindi lahat ay kaya niyang, hindi po tayong lahat dito ay hindi nabigyan ng mga talento or whatever na pwede nating ibahagi. Ngunit most of us nandoon na mahina tayo. Marami tayong hindi alam. Ngunit kung pipiliin natin na manatili sa ating Panginoon, asahan natin na bibigyan tayo ng Panginoon ng higit pa sa ating inaasahan. Amen. Hallelujah. Madaydayaw ni ako. Praise God sa 30 group. Amen. Hallelujah. Sana sa ating bilang na ito, kahit po kaunti man tayo, kung marami tayong bunga, first of all, ang bunga natin ay ang ating kaligtasan. Sana hindi lang tayo. Sana hindi lang sarili natin. Amen. Bagkus, ibahagi din natin ang pag-ibig ng Panginoon sa iba. Especially sa pangangalap ng kaluluwa. Amen. Hallelujah. Yun sana yung desire ng ating mga puso, mga kapatid na Saturday, na hindi lang natin, huwag tayong makasarili ba? Nandun sana yung compassion natin na kailangan kong i-invite ang kapatiran ko na nakita ko doon. Kailangan natin ibahagi ba yung pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap sa mga tao sa labas, sa mga nakakasalamuhan natin. Kailangan natin i-follow up. Aganos tayong mag-follow up. Kakabsat nga Saturday. Amen? Hallelujah. And I do believe na yan ang pangungusap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sana magsara tayong magsawa na i-follow up yung mga kapatiran natin na hindi pa sila seryoso or hindi pa sila handa pa nga alanganin pa di pa nakaawat na, di pa nakaisalakan.
Kailangan natin silang akayin muli at muli. Paulit-ulit natin silang tawagin, paulit-ulit natin silang i-invite para sa gayon matanggap din nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas at Diyos ng kanilang mga buhay. Hallelujah. So lahat po tayo mga kapatid, maaaring sasabihin natin, bago pa man ako, hindi ko alam. Pero kapatid, hanggat nauupo tayo sa church, hanggat nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, gagamitin din tayo for His glory. So wag nating sabihin na hindi ko alam. Alam po natin yan, kapatid, as long as we receive. Kailangan as long as willing tayong mag-receive, na i-receive yung salita ng Panginoon sa ating mga buhay. So amen po ba mga kapatid na Saturday? Hallelujah. Ilang years na ang Entag Hong Kong Saturday Group. Let us wake up. Amen po ba? Wag lang yung ating mga sarili. We need to sacrifice para sa gayon ay madagdagan hindi lang ang ating bilang, kundi mas lalo sana yung ating pananampalataya, yung lalim at lawak ng ating pananampalataya. Dayaw ni Apo. So pangatlo, why do we need to remain in the vine? To remain healthy and grow fruitfully. Ulit, to remain healthy and grow fruitfully. O nga naman mga kapatid, sa isang halaman kung hindi naka-attach sa kanyang puno, ay malalanta, di po ba? Ganon din ang isang Kristiyano kung talagang may gap or distance yung relationship natin sa ating Panginoong Hesus. Mahalata natin yung sarili natin. We know ourselves now, we are in the gap. May gap sa atin at sa ating Panginoon. Dahil nga, pinabayaan natin yung mga dapat natin gawin. Yung mga, kung paano mapaigting ang relationship natin sa ating Panginoong Hesus. Maaaring nakalimot na tayo sa pananalangin, sa ating mga devotion, pag-aaral sa salita ng Panginoon. Maaaring nakagawa tayo ng mga bagay na sanhi ng ating paglayo. Amen? Pero hindi pa huli ang lahat mga kapatid na Saturday. Habang tayo'y humihinga, let us return to the Lord. Amen? Amen. Dayaw ni Apo. Saan tayo umadayo? Gapu kadagiti paras tibiyag. Saan tayo umadayo? Gapu kadagiti. Saan tayo nga nagkikinawatan o nag-iglesia? Ludikat, i-work out tayo kakabsat. Dagiti, saan tayo nga nagkikinawatan? Dahil dyan makikita na tayo ay anak ng Diyos. Amen? Madaydayaw ni Apo Diyos. In Proverbs 16 verse 3, tulungan niyo ako. Proverbs 16, makibasa si Bernadette. Proverbs 16 verse 3, sabi niya dito, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Amen? Hallelujah. Amin kuma nga ramidan tayo kakabsat nga Saturday, commit tayo kuma. Let us inquire the Lord if it is His will or it's just our will. Kagustuhan lang natin. So let us commit whatever you do, whatever we do, and our plan to the Lord, and we will succeed. Madaydayaw ni Apo. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. So, yun po yung tatlo na dahilan kung bakit tayo mag-remain sa puno sa ating Panginoon. So, tignan naman natin, how do we know that we are still connected? So how do we know that we are still connected to the vine? Maaaring sabihin natin, lagi naman akong nagsisimba ng Sabado or Linggo. Ngunit alam po ba natin mga kapatid, kahit nandito tayo sa loob, hindi natin alam na tayo pala ay malayo sa kanyang presensya.
Our physical body is in the church, but our heart and our mind is far from the Lord. So tignan natin, let us examine ourselves. Kung nandoon pa ba tayo sa presensya ng Panginoon or lumayo na tayo. Amen? Hallelujah. How do we know that we are still connected to the Bible? When we obey a scripture and have Christ-like attitude. Ito po yung kailangan natin tingnan, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang isang anak ng Diyos, lahat man tayo may kanya-kanyang ugali. May kanya-kanyang attitude. Ngunit habang tayo ay lumalago at tumatagal sa pananampalataya, mga kapatid, how is our attitude? Kumusta kaya ang ating mga attitude? Dahil ang mga attitude na to, we are all on process. There is no exemption na excuse tayo sa training at pag-aaral sa salita ng Panginoon. We are all obligated. We are all on process sa ating Panginoon. Kung hindi na sana tayo, kung wala na tayo sanang dapat matutunan, di wala na tayo, kinuha tayo ng Panginoon, di po ba? Ngunit ang Panginoon, dahil nakikita niya ang buhay natin, ay may mga bagay pa siyang gustong pagandahin. Kaya nandito pa tayo. Di po ba? So hindi natin pwedeng sabihin na kayo na. At na makaagal tayo. Agad-adal tayo aming kakabsat. Amen? Hallelujah. Anyaman dagiti banbanag, anyaman dagiti narating tayo natin sa buhay. Haan nga dagita, tibanag. Ti pagibasaran ni Apo Diyos. No di kat di pinag na tayo. No di kat di personal nga relasyon tayo kani Apo Diyos. So kung na tayo manitibagbagi tayo, I am still on process. I am still on process. Hallelujah. Tanggapin natin yan, mga kapatid. Kailangan natin tanggapin na we are all on process. Hallelujah. There is no excuse. Walang excuse sa processing. Amen? Hallelujah. Madaydayo ni Apo Diyos. Hallelujah. Tignan natin kung halimbawa tayo ay literal na sundalo. At sabihin ng ating commanding officer, Sis LB, sige, frontline ka sa digmaan. Tapos hindi ka nag-training, Sis LB. Anong gagawin mo? Pupunta ka ba sa digmaan? At ikaw yung frontline. Nandoon ka sa kasagsagan ng laban. Ayun po. Ang gustong iparating or gustong tumakrot. Gustong maunawaan, gusto ng Diyos na maunawaan natin, mga kapatid. Hallelujah. So sabihin natin sa ating mga sarili na kailangan pa natin matuto. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya, pag nagsundalo yung isang tao or pinangarap niyang maging sundalo, di po ba maraming training yung mga nararanasan nila? Para pagsapit na kapag dumating na yung panahon na sila ay makidigma, alam nila kung ano yung gagawin nila. Amen? Ganon din ang buhay Kristiyano. Kung ayaw natin mag-training, kung ayaw natin magpaturo, kung ayaw natin maturuan, kumusta na kaya ang buhay natin, no? Lahat po tayo tinuturuan ng Panginoon. Pinakamatanda man o pinakabata, lahat po tayo, there is no exemption. Amen. Dahil ganyan tayo kamahal ng Diyos. Madaydayaw niya ako Diyos. Hallelujah. Habang tayo ay mag-training o nag-aaral ng salita ng Panginoon at ipinapumuhay natin ang salita ng Panginoon, magiging kawangis niya tayo. Amen? At doon naman makikita ng mundo na totoo pala yung Diyos na sinasamba nila. Di po ba, yung action natin is our best sermon. Yung buhay natin, the testimony of our lives, doon makikita ng mga tao, ng mga unbeliever na totoo pala yung Diyos na kanyang sinasamba. At doon din sila magsabi na, sige nga, sama nga ako ganyan. Gusto ko din tanggapin yung Panginoon mo.
Hallelujah. So magiging ilaw at asinsana tayo sa mundo. Dayaw niya ako. Hallelujah. So ipangalawa, how do we know that we are still connected? When we bear fruit. Saan lang ang bunga? Saan lang ang nasinsinang bunga? Ngunit fruit that will last. Ang paot na bunga. Na bunga. Saan tayo lang ang bunga kata, awan mo bigat? Hindi ka tipagayatan ni ako Diyos na bunga tayo kumakakabsat at tuloy pa yung bunga. Amen? Dayaw ni ako. Saan tayo kumakasisunal ng bunga? Hindi kat habang nagsibsibugan tayo, iti sa sao ni ako Diyos, at dako mga bunga tayo nga bunga. Amen? Amen. Saan nga kasapulan nga, balin tayo amin nga pastor, kat mutiastag bunga tayo. Napakinggan po natin ang mga sharing ng ating mga bisita. Lahat tayo kailangan may bunga dahil yan ang palatandaan na tayo ay anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Madaydayaw niya ako. Pangatlo, how do we know that we are still connected to the vine? When we walk to the Spirit. When we walk to the Spirit. Hanapin nga natin yung walking in the Spirit. Saan natin mababasa yun? Romans chapter 8. When we walk to the Spirit. Hallelujah. Sabi niya dito sa Romans chapter 8 verse 5 hanggang ako'y hinto. Those who live according to the sinful nature have their mind set on what the nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Ngayon sa rugsudan tayo manan dagiti pagbagi tayo. If we say that we are walking by the Spirit, is there peace in our heart? Yun po yung question po sa atin mga kapatid. Marik na kayo ba? Itital na, kapya, iti puso kayong, may baga tayong, ibaga tayong, agbibiyang tayo, iti Espiritu Santo. Magmagna tayo, iti Espiritu, babaan itulong iti Espiritu Santo. So nga tatayumot lang, let us examine ourselves, kakabsat. Namu tayo nga contradict iti sao niya ako Diyos. Let us go back to His Word. Dahil dagito niya sa sao niya ako Diyos, iso ti mangiwan-wan kada tayo. No, pukawan tayo man kadagiti alingaw-ngaw iti lubong. Agsubli tayo di sao ni ako Diyos. No nang ibabaw di lasag tayo kakabsat, agsubli tayo di sao ni ako Diyos. Dato ti hasta masarak tayo iti biyag. And alinaay itibiyag in Kristo. Amen? Madaydayaw ni ako. Hallelujah. As di ko matiaramidan tayo kakabsat nga Saturday. Hallelujah. I know and we know that we are all still in process. Ay normal lang yung nakakaranas tayo ng pagpupumiglas ba ng ating mga laman. Ngunit do we know that Jesus loves us so much? Ayan niya tayo sinusundan at sinusundan. Kahit gusto na nating tumakbo, dahil sa pag-ibig niya, lagi niya tayong sinusundan. Amen. Hallelujah. Madaydayaw niya ako. So, yun po yung unang nakita natin. The secret of bearing fruit is remaining in the vine. Kailangan tayo agtalinaod kay Kristo. Amen. Hallelujah. So may kalwa nga makita tayo kata allowing God to cut off our branches that does not bear fruit. Ito na yung pruning. Sabi sa agriculture, pruning. Basahin natin sa ating teksto sa John.
15 verse 1 hanggang 2. I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch does not bear fruit, He prunes so that it will even more fruitful. Manaydayaw ni Apo. Hallelujah. Nasakit, iti matagbat. Okay? Nasakit, iti masalingsingan nga po na tayo. Yung iti may isang amula, no ikatan dagjing daddo mga bulong na. Makita mo nga agsabong nanton. Agrusing ti sabong katagbong nanton. As lang kung may isang karabasa, kung hayaan mo yung kalabasa na marami siyang dahon-dahon, of course, expect na kakaunti yung bunga niya. Ngunit yung kung isang halaman na tinanggalan mo, binawasan mo ng dahon, doon mo makikita ang sirusing dagjay sabong nan. Ito po ang mabalintong mabungan. As jay mo tibiyag tayo kakapsat nga Saturday. Isang tayo ko mga agpauyo, madilaw tayo. Amen? Saan tayo ko mga agpauyo, nusursuruan tayo, isaon niya po Diyos. Amin ko na, kas ko na tayo tatay, amin tayo. Is on process tayo, amin. At dadag itiban banang, sagtunggal may sakada tayo, na isursuro ni Apo Diyos. Gapu, itikas talaunay nga ayat ni Apo. Iwan-wan na tayo. Tapos tikasta saan tayo nga mapukaw. No di agbalin tayo kumang nagubwayan ti bendisyon. Amen? Hallelujah! Gusto ba nating ma-prone, mga kapatid na Saturday? Hallelujah! Amen. Manaydayaw ni Apo. Mawatan tayo nga nasakit. Di makorekta. Walang magsasabi na hindi masakit. Masakit talaga ang makorek at madilnaw. Ngunit kung ito ay napagtagumpayan natin, makikita natin na, okay pala. Maganda pala. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po ikinahihiya. Isa po ako sa produkto ng Ministry of the Backdoor. Buti nga sa inyo to, wala nang nababakdoor sa inyo. Yung simula ng church na ito, mga kapatid, lagi po kaming nababakdoor kasi nga pasaway kami. Ngunit doon nakita ko na mabuti ang Diyos. Kung niresist ko sana yung review and correction, nasaan na kaya ako ngayon? Hindi ako nakatayo dito kung wala yung mga correction, mga kapatid. So mahalaga po sa isang iglesia na mahalin ang bawat isa. Paano ang pagmamahal na yan? To correct each other. As iron sharpen irons, as tamot, nakita yung gagayam, kung agkakabsat kay ni Kristo. Amen? So, kada tayo kakabsat. No, kaya't tayo nga maisuro kan masuruan. Kada tayo. Dahil ang kalooban lang ng Diyos sa atin ay mapabuti tayo. Aminin man natin o hindi, ang ating buhay ay gulong-gulong. Maraming nakasabit sa ating mga buhay. Kaya gusto ng Panginoon ay cut off ang mga hindi namumunga na parte ng ating buhay para sa gayon ay magiging mabunga tayo. Amen po ba? Amen. Panaydayaw ni Apo Diyos. At sapay uma, let us open our heart and mind sa pagtutuwid sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga kapatiran na gagamitin ng Panginoon to correct us. Dahil kung hindi ko sana halimbawa, hindi ko sana mahal si Sister Erby, hayaan ko siya, bahala ka sa buhay mo, sabihin ko sana kung ganun yung prinsipyo ng Panginoon. Bahala ka lang sa buhay mo, ganyan ang utak ng tao. Ngunit tayong mga mananampalataya, magkakapatid kay Kristo, kailangan natin to love each other, correct each other. Amen? Hallelujah. Para sa gayon makita yung gloria ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Baka akala ninyo kaming mga pillars of the church, akala ninyo hindi kami nag-aaway-away. Mag-aaway-away din kami. Hanmi nga ilibak day tama do dagiti paghanmi nga pagkaginawatan.
Ng gaputi sa ni Apo Dios. Gaputi ayat ni Apo Dios, agda kami pailaan kada kayo. Iso nga kasjay tayo kumamot anak nga Sabado. Saan tayo kumagpauyo, muno maupay. Nudumtang nga isubuan na tayo ni Apo Dios. No di kat sumiigi tayo kumapay nga mangbirok iti presensya ken kinalintag ni Apo. Amen. Hallelujah, mataydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. In Hebrew chapter 12 verse 5 to 10. Pag-ibasa si Sister Bernadette para hindi kayo makatulog. Tulungan niyo ako. Hebrew chapter 12 verse 5 to 10. Hebrew chapter 12 verse 5. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you. Until Hanggang 5. Ay, ganun 10. Verse 6, Because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his sons. 7, Endure hardship as discipline. God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father? Verse 8, If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. 9, Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? 10, They discipline us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. Mataydayaw ni Apo. So nalawag po ang sa amen. Nalawag isao ni Apo. Hallelujah. No tagjay biological parents tayo, ungtan na tayo. Dahil ang kauloob ang gustuhan nila, kalooban nila ay hindi tayo mapariwara. How much more sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Mataydayaw ni Apo. So let us allow correction, rebuke sa ating buhay. Dahil 100% mabunga po tayo kung hahayaan natin ang Diyos to cut off those branches that does not bear fruit in our lives. Mataydayaw ni Apo Diyos. Hallelujah. So magustuhan ko po na ni Apostol Pablo about teaching ourselves. Saan tayo nga agba isuro iti sao ni Apo Dios. Kan kalagi kita taong nga usaran ni Apo Dios. Teach ourselves. Amen. Hallelujah. So man tayo lagi ti magbagi tayo. Babaan ka rin ti sa sao ni Apo Dios. In 1 Corinthians chapter 9:27, unahan toy. 1 Corinthians chapter 9:27. Sabi niya dito mga kapatid, No, I beat my body and make it slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Amen. Especially po tayong nangangalan. Tayong nagtuturo ng salita ng Panginoon. Kailangan natin turuan, labanan natin ang ating mga sarili. Amen. Gubat at tibagi ko na ni Apostol Pablo. Kasta kumamot ti aramidon tayo kakabsat na Saturday. Hallelujah. Ano implemento tayo, tagiti kabukbukudan tayo nga amo, awanan. There is no peace. Yung nagti-iglesia. Nung babaan ko mga kanagiti sa sao ni Apo Diyos, di tayo kumangag sa Sabat o man. Magkakaiba tayo ng mga karakter, panarigan, tibiyag. Nung adda kumangag sa Sabat tayo iti ayat ni Apo kan kanagiti sa sao ni Apo Diyos. Amen. Hallelujah. Mataydayaw ni Apo Diyos. Ay ayatan na tayo ni Apo. Iso nga saan nga sa agsabday nga gisursuro kada tayo. Amen. Hallelujah.
Pangatlo mga kapatid is on how we bear fruit. The secret of bearing fruit is loving each other. Loving each other. Mabilis bigkasin, pero mahirap gawin. Dahil naman sa kanya-kanyang ugali natin, mga karakter natin. Di po ba? Ngunit sa atin sana, mga kapatid, yung panagayat kumani ako Diyos. Basta kumamagti panagayat tayo. Itong galay sa kadatan. Adamang pinakantun, tiulo na, adamang tinaluko, adamang ayatan tayo itong galay sa. Naboring ti pamilya. Kuna nga rin, naboring ti pamilya, noon tinaluko nga may sa. Ayun sa karoon ta, dati challenge, tapos kasta, i-work out tayo na relationship itong galay sa kadatan. So, tikarit, yung challenge ni Apo Diyos kada tayo sa tornillo. Kakauntin na nga tayo. Tapos nag-uubusan pa, ay wala na. Amen? So, nasaysayaan. It is okay to correct each other. Saan tayo lang nga? Aginibus. Sinuro tayo bababag. Tiayak ni Apo Diyos kada tayo. Amin tayo, adalagi tinaalas na ugali tayo, adalagi karakter tayo nga saan niyang masayaan. Ngunit pilyan tayo nga i-work out natin bilang magkakapatid kay Kristo. Amen? Madaydayaw niya ako. Hallelujah. Adalan tayo tiagayak. Nga haanlaan nga sinsinang ayat. Hindi ka ayat ni Kristo. Akas ipanagayat ni Kristo kada tayo. In John chapter 13:34, John 13:34, sabi niya dito, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. So you must love one another." Hallelujah. So ayatan tayo itunggal maysa. Amen. Hallelujah. Kailangan natin maintindihan na iba-iba po yung upbringing natin kakabsat. No, datayo tibida diyo nagtipagtaangan tayo ay akat ada tayo tinaglalaok, ada tayo dito'y unod ti iglesia nga agkakasabali. Give and take ba? Saan tayo kung mga agkikintagat no, agdidinang ran. No di kat agiinnayat tayo in spite of our shortcomings. Amen? Dahil dyan makikita na tayo ay anak ng Diyos. Hallelujah. The Holy Spirit empowered us so that we become capable of loving others in completely different way than our non-Christian friends or our non-Christian friends or whatever. Amen? Hallelujah. Ang banal na Espiritu ang magbibigay kalakasan sa ating mga puso para sa gayon ay maaari tayong magmahal ng hindi kamahal-mahal. Ito ba? Hallelujah. So, alam po natin ang Christian at non-Christian agree na love is to do good to others. Di po ba? Ngunit tayong mga Kristiyano, ang prinsipyo natin ay kakaiba po. Hindi po namimili ang pag-ibig ng isang anak ng Diyos. Ngunit lahat, ang pag-ibig na yan ay para sa lahat. Huwag natin sabihin na siya lang yung mahalin ko kasi siya yung nagbibigay ng ganito. Siya yung ganito. Maaaring sabihin natin, I love my spouse, yung asawa natin. I love my friends, my sister and brothers. Easy. Diba? Easy enough dahil nga may asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo. Easy enough to love them. Ngunit, how about this in Matthew chapter 4, verse 43-47? Matthew chapter 5. Nakakasunod po ba tayo? Mga ating mga baguhan? Nasusundan po natin? Hallelujah! 5:43-47.
Sabi niya dito sa 43, you have heard that it said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be son of the Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Ulit, if you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Sabi niya. So kung yung ibigin lang natin ay yung umiibig sa atin, ano po yung reward na matatanggap natin? So, mahirap po, di ba? Pero sa tulong ng banal na Espiritu, maaari magawa nating magmahal sa mga taong mahirap mahalin. Because the Spirit empowers us. Hallelujah. It requires help from the Holy Spirit within us because we cannot do it by our own. Hindi natin magawang mahalin ang ating kaaway kung walang Espiritu Santo na nananahan sa ating mga puso. Amen? Hallelujah. So, kailangan natin na hilingin sa ating Panginoon na ang banal na Espiritu lagi ang mag-guide at magbibigay kalakasan sa atin to love those unlovable. Mahirap magmahal ng unlovable. Lumingal pilasag, nakapsat. Gusto mo parang gantihan mo. Gusto mong gantihan. Ngunit, nagpapasalamat tayo sa banal na Espiritu. Dahil binigyan tayo ng kalakasan na labanan ang ating mga naman. Amen. Amen? Madaydayaw niya ako. So yun sana ang mga gagawin natin mga kapatid. Huwag tayong lumayo sa presensya ng Panginoon. At habang nakakaranas tayo ng mga trials sa ating mga buhay, nandun sana na matatagpuan natin ang ating mga sarili na hinahanap pa rin natin ang presensya ng Panginoon. Daydayaw niya ako. Let us show love, a sincere love to each other. Saan laang umakang patinggan sa ulo? Hindi ka pati alamin. Agrema Tiayak niya ako, Diyos sa tayo. Sabi nga natin kanina, lumaki tayo sa iba't ibang tahanan. Napalaki tayo sa iba't ibang kaparaanan. Nung piligyan tayo kaging hinayat. Gaputan ni Apo Diyos, isok na ngayat para tayo. Hindi, saan tayo nga? Ayat-ayat ngayat doon. Amen? Hallelujah. When we are still unlovable, Christ loves us. So, kumati aramitan tayo sa atin. Na tayo magdatay, aduman dagiti saan tayo magikinawatan, gabanag. Pilyan tayo nagsisindabot, babaan, ti ayak ni Apo, dagiti sa sao ni Apo Diyos. Amen. Hallelujah. Awan magungguna tayo, no? Datayo mat na nga Kristiyano ti aging mura. Awan makita nga bunga tayo. No datayo nga dagti unag ti iglesia, uno kapilyak, datayo mat laang. Ay ti ang bibindar sakti bunga. Di wala nang bunga natira. Di po ba? So pilyan tayo ang kalinaan kini Kristo. Tapno ti kasta biyag tayo ma-inline iti pagayanan niya ako. Adaman dagiti kayat tayo halimbawa iti unag ti iglesia. Adaman dagiti kayat tayo nga i-suggest, adaman ti kayat tayo nga i-share nga gift tayo. Open tayo nga mga ibaga. But
ready kumamod di puso tayo nga mga acceptar ti yes answer, mga acceptar ti no answer, mga acceptar ti later answer. But because God has His own perfect time. Saan tayo kumanga pagpauyo, no, ma-discourage, do da jay kaya tayo yung suggest at saan tayo nga napanugutan. Urayan tayo, ti tiyempo ni Apo Dios. Amen. Gapo ti may isang mamatyak nga ti may isang nga iglesia nga nagatang tidara ni Apo Yesu Kristo at damot tayo ti baylos tayo masusunod tayo. Amen. So nga, let us give, let us share our gift. Amen. Hallelujah. So urayan tayo ti tiyempo ni Apo. Saan tayo ko mga maupay? Saan tayo ko mga sumarday nga makitinulong kan makibinulig iti iglesia? Nagulaan ka saan tayo nga napaggan. So di ka thank you tayo kumanta ni Apo. Apo maraming salamat sa ipinuturo mo sa akin. Kuna tayo kumakarekti magbagi tayo. Amen. Hallelujah. Mabindisyonan itong ganmay sa mabindisyonan. Maragsakan ni Apo Dios no kasta ti karakter kan attitude tayo kakabsat nga sa Saturday. So this is our challenge in our lives sa 32. Balasang ng tiyentag Hong Kong. Ada kumamagtan nga makita tayo nga ada nagpag-improve ti Saturday Group. Amen. Hallelujah. Agindanos tayo, aginayat tayo nga makipagtrabaho kini Kristo. Dayaw ni Apo Dios. No sumadot tayo man maminsan, subyanan tayo nagkisa saon ni Apo nga inted na kaintukit na karagiti puspuso tayo at ti kasta ma-restore the joy of serving and the joy of our salvation. Madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. So let us continue abiding in Him, for He is our source of our eternal life. Amen. Hallelujah. So yun lang po mga kapatid na Saturday ang ibatit ka na tayo saon ni Apo Dios. Sana ada tayo. Amen. Hallelujah. Sapay kumata dati maadang tayo habang tayo ay nauupo at napapakinggan natin ang salita ng Panginoon. At kumata improvement. Ibiyag tayo. Babaga din tulong ni Espiritu Santo. Amen. Madaydayaw ni Apo Dios. Sublik nga rod at PMC tayo. God bless everyone.